So ayan mga ka-viewers, meron naman tayong repair ulit. At ayun, parang suki na ata ako sa Astron Lahat ng repair ko nung nakarang araw, puro Astron. So ngayon, Astron na naman. So ito ay tibol pa na Astron. So ang problema nito, sabi ng may-ari ay wala daw power, hindi gumagana. So try natin isalpak sa outlet. Ito. Ayan o. Oh. Ayan o. Number 1, 2, 3. Wala siya mga ka-viewers kahit ugong wala. So baka may fuse ito. So baka fuse lang po ang problema. Huwag lang po motor, kasi pag motor mahihirapan tayo. So ma-repair naman pero medyo mahihirapan tayo. So ito, babaklasin ko muna. So habang ito binabaklas ko, sa mga bago pa lang dyan sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe mga ka-viewers, para makatulong tayo sa mga gustong mag-DIY at mag-repair sa bahay. Yan. Simpleng tips, simpleng tutorial, pero malaking pakinabang mga ka-viewers. Kahit ganito lang naman ganitong repair na to, pag kayo po ay nasa bahay lang, so maaari nyo itong sundan para kahit kayo na mismo ang mag-repair. So yan, so labay ko naman sa labas yan. So ito na yung kanyang at ito yung aking, ito muna ha, aking mesa, pinaka-high-tech na mesa. Yan, baka may magsabi naman dyan na maraming papasakali, maraming pasikot-sikot, hindi pa diretso sa tawag dyan, mismo sa sira. So ito naman, sa sira naman to. Yan, papunta naman tayo dyan sa sira. Hirap yung mga baser, wala nang alam na nambabas pa. Imbis na matuto na lang sila, binabas pa tayo. Bakit daw ang tagal? Alam nga naman, hindi ko i-explain. Kailangan ko namang i-explain din sa iba, kasi kahit ako naman siguro yung baguhan, gusto ko matuto, kailangan ko din ang i-explain sa akin. Wag yung iba kasi gusto kasi nila gawa ng gawa, shortcut, ayaw nila ng maraming satsat. So doon kayo manood, huwag kayo manood dito sa akin. Ayaw nyo na manood ng maraming satsat, so doon kayo manood sa iba na yung kamay lang gumagawa, walang explanation. Ayaw ko kasi ng ganyan mga ka-viewers, gusto ko kasi may explanation para matutunan ng iba. Meron kasing mga iba dyan na nanonood na nagsabi na dami ko raw satsat. Wala akong magawa kung yan po ang nasa isip nyo. So pwede naman kayo manood sa iba, yung mga walang satsat, yung puro gawa lang at makita lang pagtapos na. So tanong ko sa inyo, may natutunan kaya kayo doon? Walang explanation, puro gawa-gawa. Yan, so dito tayo. Dahil ito ay walang power, so puputulin ko yung kanyang wire ng kapasitor para makita natin kung buo pa ba itong electric pa na to. Yan, ito yung technique mga ka-viewers pag walang power. Pag ito ay walang reading na resistance, ibig sabihin po ay motor ang problema. Pero kahit motor ang problema niyan, tulad nung na-repair ko isang araw, ay pwede pa ma-repair yan. Yan, nagpapalan tayo ng tester. Yan, so ayan. So ito na mga ka-viewers. Yan, yan ako muna yung tester. Sugod naman yung tester. Ayan o. Ayun, may nakakuha tayong 967. Pero pag dito tayo mag sa kanyang tingnan natin dito sa actual. Yan, sa kanyang saksakan o sa plug niya. Ayan o. So pisilin ko yung number dito. Yan, number 2. So wala. Ayan o. 1 pala. Tapos number 2. Wala. Walang reading. Number 3. Ayan. So pag ganito mga ka-idol, mga ka-viewers, dalawa lang ang problema dyan. Either dito sa kanyang fuse, dahil mayroon natin itong fuse Isa naman itong kanyang power cord. Ayan. Sa power cord, minsan ngayon ng motor. So kailangan ko muna itong i-open. Tingnan natin yung kanyang fuse or kung buo pa. Yan, tanggalin ko yung kanyang kanyang ito. Yun.
Tapos wait lang. So pause ko muna mga kabersa. Tanggalin ko muna ito para walang baka magsabi yung iba na matagal. So pakita ko lang pag ito nabaklas ko na dito. So ayan. Mga viewers, hindi ko na lang inopen yung dito. So pakita ko lang sa inyo yung technique kung paano yan i-trace. Kung buo pa ba ang fuse o sira na. So ito ay isa itong pamamaraan pag sakaling gusto yung malaman. So isa itong pamamaraan mga ka-viewers. Yan o. Yan. So dito tayo sa kanyang dito. Dapat itong pinutol ko na ito, itong dalawang wire sa kapasitor. Ayan, dapat diyan may isa diyan na magbabaser. Dito man tayo sa linya na to ha. Tapos hanapin natin sa dalawang 'yan. Dito man tayo. Tapos ito sa dalawang 'yan. So wala, di ba? Wala. Ngayon dito sa kabila. So wala din. So ngayon, dito naman tayo. Ito tayo transfer sa kabila din. Isa-isang linya ng plug. So dapat sa dalawang ito may magbabaser. Yan o. Wala. Dito. Dito. Wala. Dito. Oh, wala, di ba? Ibig sabihin, sira talaga ang ano nito. Pag ganon, sira yung kanyang thermal fuse. So, i-open natin yan mga ka-viewers. Ito natin yung pinaka, ano dyan, thermal fuse. Ayan. So, natanggal na. Ito naman, hatak natin ng dandahan. So, ayan na. Ito na po yung kanyang motor. Ayan o. Ayan. Tapos, so, ayan. Mayroon siyang thermal fuse. Yan po yung kanyang thermal fuse, oh. Yan po yung kanyang pinaka-fuse. Kita. Ito nga. Yan. Tapos lakihan mo konti. Ayan o. Yun. Itong wire na to. Ito po yung pinaka-thermal fuse niya. So paputulin lang natin yan. Kuha lang muna ako ng sapin. Pang sapin dito. At ito na. Sapin. Sa motor. Yan. So ito yung pinaka-fuse niya. Yan. So, kung matakot naman, for example, natatakot kayong pakilaman dito, pwede nyo namang i-open tong dito nya, hanapin nyo yung kulay black na wire at i-jumper, putulin nyo yung kaputol ay tugtungan nyo na ng wire, dito nyo jumper sa dalawang, or hanapin nyo dito sa dalawang wire na yan, dyan nyo i-jumper para magagana ito. Pero kung sakaling ayaw nyo na ng jumper mga ka-viewers, gusto nyo nang magpalit pa rin ng fuse, so walang problema naman. Meron naman ako mga video dyan kung paano magpalit ng fuse sa electric fan. I-open nyo dito yung kulay black na wire. So ito, nakadikit talaga siya. So ganun na lang gagawin natin. Pakita ko lang sa inyo yung pag-bypass niyan. Huwag natin pakialaman yung fuse sa baka po ay makadisgrasya tayo dyan. So imbes na maging pera, maging bato pa. Sayang naman. So, ito lang gagawin natin para hindi tayo makakasira niyan. Yan, dahil dumikit siya eh. Pero kung nakita niyo yung repair ko noong nakarang araw, hinalungkad ko talaga yung motor dahil motor ang problema noon eh. At hinanap ko yung dugtungan, hinihinang ko siya uli, kaya nagka-reading siya. Yan. Ito naman yung aking cutter. Ngayon, bago ko pala i-bypass yan dito, maglagay muna tayo ng langis dito. Dahil nakakasiguro ako na fuse talaga ang problema niyan mga ka-viewers. Yan. So yan. Ito yung yan napakaano na mga ka-viewers.
Napakatuyo na yung kanyang ito. Ano? Napakatuyo na, wala nang oil. Kaya isa din sa dahilan na mag-stock up yung ating electric pan. Magkita tayo dito. Dahil buo pa naman to sa likuran. Iwan ko na lang yung sa unahan. Baka dyan yung sa nag-stock up. Baka dyan nagka-problema. Kung sakaling sira, di magpalit tayo ng bushing. Marami naman ako dito bushing. So yan, lagyan natin ng oil. Yan. Yan. Ngayon, ito naman tayo sa kabila. Itong nag-stock up. Ayan o. So, ay okay pa yung kanyang bushing. Walang problema yung bushing. So, ispirahan natin ng WD-40 mga ka-viewers para tanggal kaagad yung kalawang. At pagkatapos follow up natin ng ng tawag dyan, oil. Diyan o. Yan o, yung shafting o. Medyo may kalawang. So ano yan, dahil yun sa nag-stock up siya. Yan, isprayan na. So ang dyan, purpose dyan para lumambot yung kalawang at masama yan sa So tapos na yan, pwede na yan. Ngayon, maglagay naman tayo ng oil mga ka-viewers. Yan, lumambot siya, di ba? Pero yung WD-40 hindi yan hindi yan advisable pang gawin yung ipalit nyo sa oil. Dahil pagtanggal lang talaga ng kalawang yung WD-40. Hindi pwede na pag wala kayong oil, pag natuyuan yan yung ilagay nyo. Hindi po yan mga ka-viewers. Lagay din tayo dito ng oil dahil patuyo na bago natin isira. So yun. Tapos dito. Yan mga ka-viewers. Tapos sa uli ko lang tong motor. At pakita ko lang sa inyo pag ito yung i-bypass ko na. So yan, pause ko muna sandali. So yan mga ka-viewers. Yan po ay na-assemble ko na. So pakita ko sa inyo ito. Yan, na-open ko na. So yung nakita nyo yung kulay black na yan po yung ating puputulin. Dahil dyan tayo magbabypass. Ito okay na. Nalagyan ko ito ng oil. Ay malambot to siya, diba? Kanina hindi naikot yan dahil nag-stock up. So ngayon, puputulin ko itong black. Itong black na puputulin ko mga ka-viewers, ito po ang tinatawag na common wire. Papunta po ito ng thermal fuse. Yan. So yan. O yun, diba? Putol na. Yung kulay black. So gagawin natin dito mga ka-viewers. Ganun na natin, no? Yan, turo ko sa inyo kung paano mag-bypass. Baka sabihin nyo ako ay nagmamarunong. So ito naman pag-bypass ay matagal ko na itong ginagawa mga ka-viewers. Sa inyo na lang kung ito ay inyong gagayahin mga viewers. Yan. Kuha lang ako ng optical tape. Sa inyo na rin dyan kung gagayahin nyo itong aking ginagawa na papabypass. Yan. Kung pwede naman yun ang sabi ko kanina, pwede nyo naman lagyan ng thermal fuse kung gustuhin nyo rin. Dahil meron naman akong video dyan kung paano maglagay ng thermal fuse. Yan. Pero kung gusto nyo nung i-bypass na lang, so ganito lang po yung susundin nyo lang po ito. Kung paano ko siya binabypass. So ito, hanapin natin sa dalawang linya na to. Yan, ito natin ilagay oh. Yan, natin dito mga ka-viewers. So yan oh. Yan. Tapos, magtitest tayo ng resistance. Kahit wala yung kapasitor, pwede lang yan siya. Yan o. Dito tayo. Yan. Tapos dito tayo sa number isa dun sa number 1. So ito yung number 1. Yan number 1. Dapat mataas yung reading yan. O mayroon na siya mga viewers oh. 690. Ngayon try natin number 2. Pagbababa yan, tama na ito. So kaya na 690 ngayon, 632. Yung number 3 530. So good mga ka-viewers. So tama yung ating connection. So saan tayo nagtatap. Dahil 1, 2, 3 bumaba siya. Ayan. Yan o. Number 1. Ayan. So na yun. So number 1 is ayan o. Number 1.
690 yung number 1. Tapos yung number 2 natin ay yan 632. Sa number 3 yan, ano yung number 3? Oh, 531. So goods na. Ganun lang kadali ang pag-bypass. Excuse me po. So ayan, sauli natin tong kanyang ito sa kapasitor. Sauli ko muna ito. Yan. So pag sauli ito mga ka-idol, madali lang din naman. Ito. Ganun na naman dito, idugtong nyo lang. Yan. Ano sa labas? Hirap na itong ano ko yung aking electrical tape. Electrical yung aking maliit na cutter. Hindi na nakakabalat. So yan. So pause ko muna mga kabirsa. Balikan ko lang kayo pag ito po ay na-connect ko na. Ganito lang naman yung connection yan. Yan. So balikan ko na lang kayo. So yan mga ka-viewers, okay na po at na-symbol ko na. Ayan, nakita nyo. Yan, dito ko tinatap yung jump, ito naka-jumper. Yan. Yan sa isang wire, tapos ito naman yung isa. O, di ba? Yun na yan siya. At ilong dito, nilagyan ko ng tape para hindi pangit tingnan. So yan, iuna natin yan mga ka-viewers. At yan po ay nakasalpak na. Ayan o. So yan. So yan po nakasalpak na mga ka-viewers. O, yan. O, di ba? Gusto na siya o. Nag-aana na. Yan. So, nag-aana na siya. Yan o. Ang ingay ng motor. Yan o. Yan. So, malakas pa siya mga ka-viewers. Yan. Ipaano natin. Ipagano natin. Yan. Diba? So, yun. Hindi ko na muna nilagyan ng cover para makita nyo yung aking yan. So, okay na siya mga ka-viewers. Nagana na uli. At yun lang yung ginagawa ko. Binaypass ko at naglagay tayo dyan ng langis. Okay pa naman yung bushing at shafting. So naglagay lang tayo ng langis at binaypass. So okay na siya, nagana na. Yun lang dahilan. Nasira yung terminal fuse dahil nag-cut off siya. Nag-cut off siya dahil doon sa nag-stack up. Yan. Sabihan ko na lang ang may-ari nito na dapat every month maglagay sila ng oil dito. Patakan lang ng oil yan dahil para hindi yan masira uli mga kabiyos yan. Ganun lang. So kung gusto nyo mag-bypass ng electric fan, so para sa akin okay naman ang mag-bypass dahil marami naman akong ginagawa dito na naka-bypass. Wala naman po sa awa ng Diyos, wala naman pong nasunog na bahay. Yan. Pero kung gusto nyo naman na may thermal fuse, so mayroon rin akong mga upload dyan mga kabiyos kung paano maglagay ng thermal fuse. Pero ito ay binaypass ko sakaling gusto nyo ng pangmadalian. For the meantime lang, wala kayong pyesa. Tulad niyan, sira yung kanyang thermal fuse. So ganun lang gagawin nyo, bypass nyo para madali. At maglagay din kayo ng oil para sigurado. So yan, hanggang dito lang po yung aking video mga ka-viewers. Kung sa tingin nyo ito po ay nakatulong sa inyo, yan, wag ang kalimutang i-subscribe yung aking channel. At huwag kalimutang i-share at i-like yung ating video. So yan, kita-kita tayo ulit sa aking next na mga upload mga ka-viewers. At salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta sa aking mga upload na video. So yan, bye-bye po mga ka-viewers at kita-kita tayo ulit. Yan, bye-bye.